Ang lakas uminom ng mga to. Buti na lang mabilis akong umalis. Ang init. Huling apat na numero ng phone, 7,623. Di naman na tayo magkikita pa, isang gabi lang to. Kuya, May meeting ako ng 3 bilisan na lang natin. sige kuya. Pero, nakikita ko ang suot mo, baka gusto mong maghanap ka rin na mapapangasawa. Huwag mo na akong alalahanin. Pasensya na kuya. Si Mr. Meng po BA? Kay BA po dumating ang mapapangasawa niyo. Mainte lang po kayo sandali dito. Kuya, sumasakit yan ko. CR lang ako. CJ, Aray. waiter, may kape ba dito? Mr. Meng. Bigyan mo ako ng isa. Meng, yung diamond sticker, siya yung mapapangasawa ko ngayon. Ang sosyal na ng mga lalaking naghahanap ng asawa ngayon, ganyan pa manamit. Ako si Xunansing, mapapangasawa mo. Alam mo na siguro ang tungkol sa akin. Sige, ipapakilala ko na lang ulit sarili ko. Xunansing ang pangalan ko, 27 anyos na. Sa ngayon, nasa food industry ako. Namamahala ng dock next door ng tita ko. Pero, kumpleto naman ang benefits, eto. May health insurance at commercial insurance, at may lola pa ako. Malusog pa naman siya. Single ako, konti lang hobbies ko, umiinom minsan. Cape Nyo pa Mr. Meng. Ang pait, parang pang-alipin. So, ano nang sinabi sa'yo ng matchmaking company tungkol sa akin? Sabi nila, mahilig ka sa bahay, masipag magtrabaho. Meng ang apelyido mo. Menyanting, taga South District. Walang bahay, may kotse, walang sakit, walang magulang. Meng, gusto mo bang magpakasal na tayo ngayon? Ang bilis mo naman magpakasal. Kasi, pinilit ako ng lola ko, halos mamatay na. Pero totoo naman, ang pag-aasawa ay parang negosyo. Ang mga pang-araw-araw na bagay ang importante, yung kasal. Ang daming proseso, nakakapagod pero... Pumunta na lang tayo sa civil registry, dala ko birth certificate ko. Tara na. Ang saya. Sige na. Ayos na. Pag may marriage certificate na tayo, maipapakita na natin kay Lola. Ano nang gagawin natin ngayon? Di ba may trabaho ka pa? Ako rin, kailangan ko nang pumasok. Bye. Teka lang. Dapat magpalitan tayo ng contact details, di ba? Haha, nakalimutan ko nga. Sige, iscan mo na lang ako. Ayos. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. CJ. Saan galing tong diamond stickers? SSS. Bakit, DIPA dumarating yung online date ko?
Kuya, saan ka ba galing? Hinahanap kita kanina. Marriage certificate. Flash marriage. Boss Meng, yang property na gusto niyo. Mukhang ordinaryo lang pero ayaw ibenta ng may-ari. Ano ibig sabihin? Sabi nila, pamana daw ng magulang nila. Unless, triple ang presyo na ibigay nyo. Bigyan mo sila ng 10 beses sa market value. Kailangan ma-transfer ang titulo within today. 10 bises. Para sa lugar na yon, hindi gagamitin mo ba yung bahay? Para saan? Para magpakasal. Ikakasal ka na? Ay, sino ba ang mapapangasap mo? Dahil kaya SI linyen yun? Huwag kang mag-alala. Siguradong di ko yan sasabihin sa iba. Itigil mo na yung pagiging chismosa mo. Kung di mo matapos ang transfer bukas, huwag ka nang pumasok sa trabaho. Hoy, Boss Meng. Saan ka pupunta? May asawa na ako, uwi na ako sa misis ko. Ha? Flash marriage? Sunangsing, ang galing Montag. Isang beses mo lang nakita, pinakasalan mo na? Ay, di mo alam si Lola. Palaging nagdradrama sa bahay, nagsasabing di siya makakapagpakasal. At di siya mapapayapa. Pero di mo naman pwedeng pakasalan ang sinumang lalaki. Paano mo nakilala? Anong trabaho niya? Mingyanting ang pangalan niya. Nagtatrabaho siya sa Tianjin Group. Meng Yanting. Pamilyar ang pangalang yan. Sige na, hayaan mo. Tanong ka USIO. Mayroon bang ipon? Magkano ba ang handog na dot? Kailan ang kasal? Ay, hindi ko na itanong yun sa kanya. At wala rin akong balak humingi ng dote. Alam mo naman ako, ayaw ko sa gulo. Ang kasal. Ayaw ko rin ng malaking handaan. Siya naman. Wala man siyang sariling bahay, may sasakyan naman sa pamilya. Sunan Singh, nasiraan ka na ba ng bait? Boss Meng, nandito ka pala? Anong gupit ang gusto mo? Ayusin ka o agad? Hindi ako nagpagupit. Huwag kang magsalita mamaya. Paano kayo kakasal kung walang bahay? Pag nagkaanak kayo, hindi naman pwedeng magrenta lang. At sasakyan lang, walang bahay. Anong sasakyan? Nakita Montag na ba? Bakit hindi mo na lang ipaanak sa kanya ang kalahati ng magiging anak nyo? Tama na. Mas maingay ka pa sa lola ko. Ano naman kung walang bahay? Kung ang pambili ng bahay ay ipangrenta ko, makakarenta ako ng 200 taon. At saka, sa tingin ko naman, ayos siyang tao. Kunin muna namin ang marriage certificate para mapatahan ang lola ko. Tungkol naman sa anak, hindi ko talaga kayang tulungan ka dyan. At tungkol sa paghahati sa gastusin, hindi kaya kulang lang ang tiwala mo sa lalaki mo. Kaya ko naman buhayin ang sarili ko. Di ba, okay naman yon? Maganda ang tasta mo. Kaya pala gusto mong magpakasal agad sa kanya. Di mo ba kami ipapakilala? Kaibigan ko, si Wanganan. Si Mingyanting ang asawa ko. Elaan. Hindi lang gwapo, magalang PA. Dahil ikakasal ka sa aming nansing. Pwede bang malaman ang sahod mo? May iPan ka ba? Pinuri mo pang magalang, ikaw ba magalang ka? Elaan, wala po talaga akong sariling bahay sa ngayon. Mahirapan si Nansing na makipagrenta sa akin. Pero mas pag-igihan ko ang trabaho ko sa hinaharap. Hindi kita bibigyan, huwag kang mag-alala. Ako, tapos na ako. Elaan, sa susunod na lang tayo magkita. Bakit umalis na? Ma'am, gusto mo pa bang magpaayos ng buhok? Oo. Dahil kasal na tayo, oras na para ipakita ko sa'yo. Kung saan ako nakira? Sige, saan? Dito. Dito mismo. Dito. Ito ang prime location sa gitna ng lungsod. Katapat lang ang subdivision ng mga mayaman. Hindi ako dito dati nakatira. Bagong renta lang to. Sa totoo lang, yung mga sinabi ni Anan. Huwag mo masyadong isipin ang mahal ng renta dito. Hindi kailangan. Kahit di ko kayang bumili ng bahay. Kaya ko namang magrenta ng mas maganda. At kasal na tayo. Di ba dapat? Magkasama na tayong tumira. Magkasama? Ewan, Ibig mong sabihin sa iisang kwarto matutulog? may marriage certificate na tayo, bawal ba magkatabi? Hindi naman. Sige, akyat na tayo. Tingnan natin kung ano pa kulang.
Liwat. Hoy, teka. Naalala ko bigla, may gagawin pa pala ako. Ano? Kailangan kong tumulong sa tindahan ng tita ko. Di pwedeng walang tao. Mata. Wag na. Di ba may trabaho ka pa? Kailangan mong kumita para sa renta. Ako. Tama, dapat magsumikap ako para makabili ng bahay. Kaya natin to. Sige, mauna na ako. Engan. Boss Meng, Sa loob na lang ng sasakyan. tapos na yung transfer sa pangalan. Malapit lang dito yung mayayaman. Bakit ngayon mo lang sinabi? E di naman kayo nagtanong. Sige na, next time sabihin mo agad. Opo, Boss Meng. Boss Meng. Yung babay kanina, Zia Bea yung. Ang ibig kong sabihin, mukhang mabait siya. Bakit kailangan pang magpanggap na mahira? Nakakapagod yan. Ano ba alam mo? Bihira ang tulad niya. At isa pa. Huwag mo siyang tawaging babae, ang pangit pakinggan. Opo, Boss Meng. Nga pala, halos tapos na yung papeles sa bagong kumpanyang bibilhin. Gusto niyo po ba kayo mismo ang mag-asikaso? Si Jin Chuan na. Ako kasi. Anong oras ang mga importante? Yung importante, ibig sabihin, magpanggap pa rin? Ano ba alam mo? Para to sa relasyon namin. Kung wala kang sasabihin, manahimik ka na lang. Tara na. Wow, ang laki pala ng bahay. May wine cabinet pa. Lanan. Ang laki naman ng GC na to. Ito yung AJ. Naipanalo ko sa raffle sa company party. Libre lang. Upo ka. Ganon din yung sofa mo, leather din. Hindi ko alam. Yung sofa na to, hindi na kailangan ng boss ko. Binigay na lang sakin. Uminom ka ng tubig. Ang bait naman ng boss mo sa'yo. Haha. Ang iba mo pala sa inakala ko dati. Anong iba? Tingnan mo, matangkad ka, mabait ka pa, taga rito ka pa. Hindi ko alam kung bakit sa dating agency. Laging sinasabing nabigo ka sa mga blind date. Baka ikaw yung tau-tauhan. Kasi wala akong sariling bahay. Maraming babae, dahil lang sayon, hindi na ako pinansin. Sa totoo lang, kaunti lang ang nakilala ko. Na pala. Alam kong biglaan ang kasal natin at hindi ka kampante. Sa hinaharap, ibibigay ko sa iyo ang mga guest card ko para ikaw ang maghawak. Ako, Lanan. sige, sa susunod, ako na ang magtatala ng mga gastos natin. Listen, hati tayo sa renta at pang-araw-araw na gastos. Sisikapin kong hindi lalampas ng 2,500 ang monthly budget. Sundin ko ang plano mo pero yung renta, nabayaran ko na. Sa susunod na lang pag-usapan. Ang saya naman natin. Di susunod din ako sa'yo. Na pala, kailangan mo pa bang pumasok mamayang gabi? Sasamahan kita. Sige, para may kasama ako. Papaypayan kita. Huwag na, baka mapagod ka. Ang tigas ng ulo mo. Ang daming lamok dito. Baka gusto mong mag-ikot-ikot na lang, tumulong ka na lang mag-akit ng customer. CJ. Halina tumingin. Rascom Duck Products dito. Merong 5 spice at spicy, mas maraming bilhin, mas malaking diskwento. Halina tumingin. Huwag palampasin. Duck Neck 5 Spice Spicy. Tol, madumi ang kamay ko. Pwedeng pakainin mo ako. Hoy! Mga ganda, ito ang gloves nyo. Anong lasa ang gusto nyong itry? Kami na lang. Madumi ang kamay. Sa tingin ko, madumi ang isip mo. Ang galing mo mag-drawing parang professional na. Bakit hindi ka naghanap ng trabaho sa ganyang field? At dito ka lang nagtitinda ng duck neck. Gusto ko sanang maghanap ng trabaho sa design, pero hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Ilang kumpanya lang ang kumukuha ng high school diploma?
Ano naman kung di ka nakapatapos? Ang design department ng kumpanya namin. Palaging nag-hire. Bakit hindi ka magpasa ng resume? Wala namang mawawala. Pwede ba ako sa kumpanya nyo? Nauuhaw ako ang tagal kong sumigaw kanina. Gets. Bibilhan na kita ng tubig. Hoy, Secretary Wu, may ipapagawa ako. Siguraduhin maayos. Heto na. Tikman mo tong frutia, ang sarap talaga. Ang tagal kong pumila. Ito lang ang iniinom mo palagi. Ito, bihira ko lang inumin to, uminom ka na. Gagawa ako ng isa, yung may mani at sitaw. Tikman mo. Kumusta? Masarap ba? Yan masarap. Kuya, kailan ka pa nagsimula kumain ng mga ganyan? Ah, ito yung kapatid ko. Kapatid mo, Malayong pinsan. Pinsan. hoy, Ay nga pala, pare. Bumili ka ng Doc Products, suportahan mo negosyo namin. Madami siyang kaibigan. ano bibilhin? Ano gusto mo kainin? Ako na. Ay hindi pwedeng ganyan. Kahit magkapatid, dapat malinaw ang usapin. Saka, kailangan natin mag-ipon para sa bahay, di ba? Bibili. Sundin natin si kuya. Lahat bibilhin. 20,000 lahat. Sige. Bakit parang hapon ang turing mo sa kanya? Hindi maganda yon. Nasken ka una. Ayos. Gusto mo kumain? Kahit ano lang. Huwag kalimutang patayin ang ilaw pag alis. May gagawin pa kami, una na kami. Ano trabaho ng pinsan mo? Ang laki ng singil mo sa kanya. Okay lang yan. Huwag mo siyang intindihin. Nag-utang siya sa akin. Libu-libong piso. Kanina lang nagbayad. Binigyan pa natin siya ng maraming pagkain. Dapat masaya siya ngayon. Talaga? Parang hindi ako naniniwala. Ano ibig sabihin yan? Wala, okay lang. Nabenta na rin naman lahat. Saan tayo pupunta ngayon? Hindi ka pa kumain sa oras na ito. Dapat gutom ka na. May alam akong masarap na restaurant. Dadalhin kita. Kakakita lang ng pera, gastos agad. Sabi nga mag-ipon tayo para sa bahay. Sige, sundin kita. Uwi na tayo. Ganun dapat. Eh, naputol yung tali ng sapatos ko. Yung palagi kang tumatakbo ng ganito. Bakit hindi ka bumili ng mas magandang sapatos? Mga gamit lang yan, hindi kailangan ng mamahalin. Sakay ka. Wag na, kaya ko namang maglakad. Ngayon, hindi ka na makakalakad, di ba? Sakay ka. Sumunod ka sa akin, hindi na kita pahihirapan pa. Alis na tayo. Esan, Gano'n na katagal yung kotse mo? Luma na ang makina, tumatagas pa ang tangke ng gas. imposible, bago to, binayaran ko ng 30,000. 30,000. Sa gano'n na halaga, second hand lang yan. Ako bago to, brand new talaga. Sige, kung sabi mo bago, bago. Pero ngayon, sira to, kailangan nating mag-taxi pa uwi. 30,000, sayang lang. Taxi pa? Mag-tren na lang tayo. Anong tinitignan mo? Ang saya-saya mo. Ano? May dumi ba sa mukha ko? Siguro reincarnation ka ng isang lucky fish. Natanggap ako ng interview notice mula sa Tensheng.
Ayos yan. Sabi ko sa'yo, makakapasa ka talaga. Tingnan mo nga to, dala ko tong mga initial designs bukas. Okay kaya? Walang problema talaga. Bakit ang sigurado mo? Kasi sa kumpanya namin, skills ang tinitignan, hindi diploma. At saka, kung talagang magaling ka, lalabas at lalabas yan. Kaya mo yan. Pahiram ng swerte, sana pumasa ako sa interview bukas. Maghahanda na ako para sa interview. Kaya mo yan. Hello. Ako si Joink. Ikafrin BA. Para sa interview sa Chansheng Group. Ako si Sunansing. Interview din ako. Para sa fashion designer. Huwag kang mag-isip ng iba. Nakita ko lang na simple ang suot mo. Akala ko hindi ka para sa interview. Mahalaga ba ang itsura sa hearing nila? Tingnan mo sila, lahat sila. Dahil sa presidente ng Chansheng Group, bilyonaryo, gwapo PA. Kapag napangasawa mo siya, tapos na ang paghihirap. Ang daming empleyado ng Chansheng kahit matanggap ka. Hindi siguradong makikita mo ang presidente. Ay, yun ang tawag na mas malapit, mas may advantage. Nga pala. Meron akong lipstick dito. Gusto mo bang mag-impromptu? Hindi na, may asawa na ako. Ang galing. Ang ganda-ganda mo, ayokong maging. Magkakompetensya tayo. Tara na. Ay uun nga pala, sabi nila SA Design Department. Sobrang higpit ng kompetisyon sa interview. Kaya Montag, yan. Ganito lang, hindi mo pa magawa. Kailangan mo ba akong tuwan? Hindi na, hindi na. Ang sosyal naman ito, kaya ko kaya. Salamat po sa tiwala at suporta, boss. Ah. Oo. Ikaw na ang bahala dito. Magaling ka. Emmeng. Anong ginagawa mo dito? Ikaw naman ang nagpatawag sa akin. Sabi ko, umalis ka na agad. Dumating na ba si Sunansing? Ay, nandito na. Ako na. Ako na. Kaya to. Nalaman na ba ng misis? Bakit hindi ka pa umalis? Sige, alis na ako. Halika rito. Nagawa mo na ba ang ipinagagawa ko? Naipag-utos ko na sa AR department. Ikaw mismo ang magbantay. Huwag magkamali. Opo. Magandang araw po sa mga guro. Ako po si Sunansing. Naghahanap po ako ng trabaho bilang fashion designer. Ang AR department, lalong tumitindi. Ang Chansheng ay isa sa top 500 companies sa mundo. Paano nakapasok ang isang high school graduate lang? Bagamat hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo, ang mga grado ko ay palaging number 1 sa batch. Kaya kong gampanan ang lahat ng trabaho mula sa disenyo hanggang sa pagbebenta. Base sa resume mo, nagtinda ka ng duck neck sa isang store. Yun na ba ang sales experience mo? Ano naman ang masama sa pagtitinda ng duckneck? Ang fashion design. Hindi ba pagbebenta rin ang konsepto ng disenyo sa mamimili? Marunong ako sa propesyon at sa merkado. Hindi ako mas mababa sa inyo. Sunansing, Zabi Montag. Marunong ka sa fashion industry. Ang suot mo ngayon, anong brand yan? Ito, sarili kong disenyo. Sariling disenyo. Wala ka man lang disenteng damit. Mas maayos pa ang suot ng janitor. Talaga namang. Sa itsura mo, mukhang hindi ka pa nakapasok sa brand store. Ang pagpasok ng ganyang tao sa design department, kahihiyan sa propesyon namin. Kung ganoon kayo kagaling, paano ka nakakapagsuot ng peke? Anong sinasabi mo? Yang CV embroidered skirt mo, dapat ang original. Ay gawa sa Italy, laser cut petals at beaded. Yang beads mo, synthetic resin lang.
Kahit yung tahi, pinalitan ng ordinaryong nylon thread. Yang ehise silk blouse mo, dapat ang original print. Ay may deliberate, hazy gradient design. Pero yung sayo, murang class A imitation lang. Imposible. Tututu. Bilang professional na designer, hindi mo pa alam kung ano ang tunay at peke. Mas mabigat pa ang kasalanan mo. Huwag kayong makinig sa kanya. Hindi kami bumibili ng pek. Tumahimik kayong lahat. Director Lin, yang giiset mo. Ay tunay nga. Siempre naman. Bagong bili ka tu. Bagong bili. Anong ibig mong sabihin? Yang Gizi Silk Flower Series na yan. Luma na yan, 2 taon na. Madali pang mag-snag. Kaya sa mall, 20% off lang binayaran mo, di ba? Director Lin, hindi namin sasabihin. Tama na. Isa kang tindera ng League ng Pato. Ang lakas ng loob mong punahin ako. Kung gusto mo talaga ng disenyo, zazapakin ka o yan. Tingnan natin kung matatawa ka pa. Gusto mong pumasok sa Chansheng? Sa susunod na buhay na lang. Ang ginto, lilitaw ang kinang. Kaya mo yan. Sa Jianshin Group, may mga tulad ninyong sunod-sunuran. Ayaw ko namang pumasok. Anong oras ka uwi ngayon? Hindi pa tapos tong meeting. Mag-o-overtime. Kumusta? Maayos ba ang interview? Maayos naman. Sige, magtrabaho ka muna. Anong nangyari? Mukhang malungkot. Tara, uwi na. May regalo ako sa'yo. Miss Sue, hello. Si Mr. Meng ay VIP client ng club namin. Inatasan kami para maghatid ng serbisyo sa bahay. VIP, Ah. Dati, kasama ko boss ko kumuha ng kotse, kaya. Akala nila regular customer ako. Oh, wag kang tumayo dyan. Tara, tingnan natin ang kotse. Huwag mong ibunyag ang tunay kong pagkatao. Ah, geht's ka una? ang ganda talaga ng sasakyang ito, ang luwag ng loob. Ito lang, mahigit 50,000. 50,000. Ang galing ng taste mo, top of the line ito. Pinakamahal dito sa amin. Ah, pasensya na. Baka nagkakamali ka, meron bang 5,000 lang? 5,000 lang ang budget namin. 5,000? VHPA? Sa budget mo, diretso ka na lang sa... Xiao Liu, ano ba nangyayari sa'yo? Pasensya na. Saglit lang. 20,000. Makakasakay ako ng taxi ng 10 taon. Ni alahas hindi ka humingi, gusto kitang bigyan ng regalo. Pantawid lang naman, hindi na kailangan. 5,000 lang talaga ang budget namin. 5,000 lang talaga ang meron kami. Kayo. Ay, Sverte. May isang customer na nag-cancel ng order, assembled unit. 5,000, diretso na. Ang mura nito, baka may sira. Huwag kang mag-alala. Kumpleto ang papeles nila. Paano ka ba nakakatsamba palagi? Yan ang tawag na profesional. Manager, yung 50,000 sasakyan, bakit 5,000 lang ang benta? Sa 2 jologs na yon? Alam mo ba kung sino siya? Si Boss Meng and Gates Yanshen Group. Ah, si Boss Meng? Tignan mo itong sasakyan, ang ganda talaga. Kapag kumita na tayo, kukunin natin. CJ, Ito na lang kukunin natin. Siege. nga pala, pakipalitan ng pink na upuan. Siege, walang problema. Yung 5,000 sasakyan na 5,000 lang ang halaga. Iba talaga ang pakiramdam, ano?
Kung gusto mo talaga, ihatid mo ako pabalik sa Tiansheng. Tama, umalis na tayo, baka magbago pa isip nila. Boss Meng. Hinanap Montag ako? Bumili ako ng sasakyan, 5,000 lang ang ginastos. Yung natira, sagutin mo na lang. Nga pala, bakit hindi pumasa sa interview si Sunansing? Nagulatin ako dun. Inakausap ka unan ga. Ang HR department. May narinig ako. Sabihin mo na kung ano. Narinig ko, si Director Lin ang nagtanggal kay Madam. Ang yabang naman niya. Boss Meng, kasalanan ko rin ito. Hindi ko nagawa ng maayos. Simula ngayon, ikaw na ang head ng design department. Mas mataas ang posisyon mo kay Linyan. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya. Ha? Ito? Hindi ito bagay. Paano kung pumasok si Madam? Paano ako magiging boss niya? Tapos na ito, desisyon na ito. Sabihin mo kay Linyan. Si Sunansing kukunin ng kumpanya. Hey! Kumusta ang interview na yon? Secretary Wu, hindi ka ba nagkamali ng pinto? Kailan pa naging sakop mo ang interview ng aming department? Ah. Opisyal na ako'y hinirang ni Boss Meng bilang head ng design department ng Chansheng Group. May problema ba sa paghawak ko sa hearing ng sarili kong department? Yung isang nagngangalang Sunansing, bakit wala siya rito? High school lang ang natapos niya. Sobrang yaman ba ng kumpanya? Kahit zeno na lang? Tingnan natin ang kanyang kakayahan. Kung sapat ba para pumasok sa design department. Ang style na ito, bakit parang kapareho? Nang hinangong gawa ko noon. Ang hearing sa kumpanya, laging nakatuon sa personal na kakayahan. Sa madaling salita, kukunin ko siya. Tawagan mo siya bukas. Secretary Wu, ano ang relasyon mo kay Sunansing? Bakit mo siya tinutulungan ng ganito? Director Lin, payo lang. Huwag kang magtanong sa hindi dapat pag-usapan, ha? Ganyan ka makipag-usap sa akin? Alam mo ba kung ano ang relasyon ko sa boss mo? Ang mga bagay na nakaraan, hindi na pinapansin ni Boss Meng. Huwag ka nang manggulo pa, ha? Oy, ikaw. Ah, nga pala. Mula ngayon, tawagin mo akong Head Wu. Kahit tulad mong talento, hindi nila kukunin? Ang Tiansheng Group. Talagang bulag. Kasalanan ko rin itong bobo kong utak. Ang nangyari 6 na taon na ang nakalipas. Bakit hindi ko maalala kung bakit hindi ako nakapagtapos? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo ng ilang bises? Na-aksidente ka noon, hindi mo natapos ang thesis mo, kaya hindi ka nakakuha ng diploma. Ay naku, Zaka ano ba ang inisip Montag? Kahit hindi ka nila tanggapin. Sige, alagan kita habang buhay. Ikaw pa rin ang mabait sa akin. Hay, wala ka bang na-offend na tao? Ano ba ang tingin mo sa akin? Eh, Hinto. Sino ang nag-utos sa iyo? Vala. tita, kilala mo ako. Hindi. Misunderstanding lang. Pasensya na. Kaya, may kinalaman ito sa nangyari sa akin dati. Parang pamilyar din ang lugar na ito. Nakapunta na ba ako dito dati? Naku, ang zama. Di pa man tapos sa kolehiyo, nabuntis na. Paano na ang kinabukasan ni Nansing? Kasalanan ng lalaking iyon. Nansing, kailangan mong lumaban. Napakatipid Montag naman kasi. Paano ka makakapag-stay sa ganitong hotel? Mali siguro ang alaala mo. Tama ka naman.
May bagong bukas na tindahan doon na may sele, titingnan ko. Sana hinding-hindi mo na maalala. Mabuhay na lang ng simple habang buhay. Kuya. Anong bagong paluloko naman ang iniisip mo para kay At? Tanong lang. 6 na taon na ang nakalipas, nag-inuman tayo sa Donerxy Hotel. Ano bang nangyari nung gabing iyon? Tapos na yun, bakit Montag ba binubuhay? Kakakasal lang namin ni ate, critical period ito. Paano kung malaman niya ang mga kalokohan ko? Huwag kang mag-alala, wala talagang nangyari nung gabing iyon. Sigurado ka bang wala? Parang naalala ko may babae nung gabing iyon. Kuya, delikado yang inisip mo. Kahit anong nangyari nung gabing iyon, 6 na taon na ang nakalipas. Huwag mo nang isipin yung babae na yan. Sigurado ka bang wala? Sigurado ako, wala. Sige, ituring mo itong importante, bantayan mo. Sabihin mo agad kung may maalala ka. Huwag kang mag-alala kuya, wala yun. Alis na muna ako. Sandali. May iba pa? Pirmahan mo muna lahat ng dokumentong ito. Hindi ka alis hanggat di tapos. Kuya, papatayin mo ako sa pagod. Basahin mabuti. Ikaw ang mananagot sa pinirmahan mo. Kuya. Bukas, wag mo na akong ihatid. Ikaw na ang magmaniho. Hindi maganda yun, sakya. Ang ganda naman ng kotse mo. Palitan mo ng mas simpleng kotse, wag ka nang magsalita, bilisan mo. Huwag hawakan, nahulog na yan, hindi na pwedeng kainin. Hindi ito ice cream ko. Kung hindi sa'yo, lalong hindi pwedeng kainin. Nasaan nanay mo? Hindi kailanman bumili ng ice cream para sa akin nanay ko. Bibigyan kita ng ice cream, kainin natin ito, okay? Chunan Singh, tagal na nating hindi nagkita. Jiang Tao, paano mo nalaman na dito ako nakatira? Ang dating campus BOT ng Bin University, ganyan na lang pala kalagayan mo ngayon. Mas mabuti pa sana kung sinunod mo ako noon. May kailangan ka ba? Kung wala, aalis na ako. Oy! Dahil ganyan ka na lang, mawa na ako SIO. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, Nansing. Gusto mo bang bumalik at maging asawa ko? May sakit ka ba? Noon pa, alam kong. Nang akit ka lang dahil sa pustahan, nahihiya ka bang sabihin? Hindi pa nga kita sinisingil at sasabihin ko sa'yo. May asawa na ako. Bakit ka naman? Ganoon kadaling nagpakasal? Basta lalaki, pwede na ba? Hindi, ikaw lang ang hindi pwede. Ikaf, Huwag mo akong sundan, isusumbong kita sa pang-aabuso. hindi ko akalain na ang ex-boyfriend ng misis ay ang anak ng may-ari ng Jiang Group. Tapos na ba kayong magchismis? Bilisan nyo, alamin nyo na. Ano ba talaga relasyon nila? Hindi ba't ikaw ang nag-aya sa akin na manood? Yanting. Ma, paano mo nahanap ako dito? Pag-asawa, ganyang kalaking bagay, hanggang kailan mo itatago sa akin? Kahit ano pa, darating ako ngayon para makilala ang manugang ko. Biglaan naman yan, ma, baka matakot siya. Anong ginagawa mo? Hindi naman ako halimaw. At ikaw rin. Bakit mo tinitirahan itong maliit na unit? May bahay ka naman? Kapag nalaman ng iba, isipin nila na sinasadya ng pamilya natin na pahirapan ang manugang. Ma, espesyal ang sitwasyon namin ngayon, hindi talaga pwede. Anong hindi pwede? Handa na ang mga regalo ko. Tingnan mo, pinili ko pa ng maigi. Ma, sige na, ganito na lang. Umuwi ka muna ngayon, sa susunod na dalhin ko siya sa bahay. Mas formal pa yan, di ba? Hello, Sek. Puntahan mo si Mrs. sa Donghua Subdivision ngayon. Siguraduhin mong nakapasok siya sa unit. Ay, Naku, dumating na ang elevator. Akyat na muna ako. Ingat ka sa daan. MGA Gamut. Aray. Uwi ka na.
Malapit nang maluto ang hapunan. Grabe, ang dami mong niluto. Tada! Kanina, napadaan ako sa isang supermarket na may sale. Ang mura talaga. Hindi natin ito maubos. Bukas, pwede mo itong baunin. Tipid na naman sa pagkain. Masarap. Mahirap ang trabaho mo. Kung masarap, kumain ka ng marami. Trabaho ko yon. Magtatrabaho ako ng mabuti para kumita. Para makabili tayo ng sarili nating bahay. Magsisikap din ako. Kaya natin to. Sa ngayon, parang wala nang pag-asa sa Tianjin. Sa Tianjin. Pumasa ako sa interview. Talaga? Congratulations. Parang simula nang ikasal tayo, puro magagandang bagay ang nangyayari. Ikaw talaga ang swerte ko. Magbubukas tayo ng tiyampag mamaya para magdiwang. Pero may medical exam ako bukas. Kailangan kong magpahinga ng maaga. Ay nga. Sige, kumain na tayo ng maaga. Huwag mo nang intindihin to. Ako na ang mag-aayos. Hindi mo na ito kakainin. I-share ko agad kay Anan ang magandang balita. Nagulat KBA? Sorpresa. Nagulat na ako. Anak, bakit ka nandito? Sasamahan kita sa medical exam. May kasama ka naman pala. Hindi magiging komportable sa isang lalaki. O baka naman nakita na niya ang dapat at hindi dapat makita. Ano ka ba? Kahit may mangyari, alam mo naman yun. Hayaan mo akong sumama. Hindi ko hahayaang samantalahin ka niya. Hay, ano nang pinag-uusapan nyo? Pahiram muna ng asawa mo ng isang araw. Sasamahan ko siya sa check-up. Hayaan mo na si Anan ang sumama sa akin. Pumasok ka na. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya agawin. Sige na nga. Tumawag ka lang kung may kailangan. Sige, go na. Tara na. Kung alam lang, naghihintay ng medical results. Akala mo naman may malubha akong sakit. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Nag-alala lang ako sa'yo. Grabe naman ang pag-aalala mo. Ang katawan ko. Hindi ba laging maayos naman? Aray. Bigla akong nahihilo. Ano na nangyari? Bakit sumasakit ang ulo mo? Baka dahil hindi ako nakapag-almusal. Mababa ang blood sugar. Pwede mo ba akong tulungan bumili ng inumin? Ah, sige. Hintay ka lang ha. Medical Report BA Niksu Nenshing 2? Dapat hindi malaman ni Nansing to. Nagkaanak na siya dati. Ilang bises na kita sinabihan, hindi maganda ang biglaang kasal. Hindi ba't nagloko siya? Paano kung mabuntis bago magpakasal? Paano na ang pag-asawa mo sa hinaharap? Ano NG inisip Montag? Wala. Heto, mas okay ka na ba? Ah, bigla kong naramdaman, okay na ako. Hito ang medical report MO. Ano sa tingin mo, dapat ko bang sabihin kay Mingyanting? Kung sa wala mo natin. Huwag mong sasabihin. Ano ba nangyayari sa'yo ngayon? Parang kinakabahan ka. Ah, ang ibig kong sabihin, bagong kasal pa lang kayo. Hindi mo kailangang sabihin sa kanya yon. Kazi, hindi kayang subukan ang katapatan ng tao. Bagaman biglaan ang kasal namin, mabuti naman siyang tao. Ayokong may tinatago ako sa kanya. Kahit ganon, dahan-dahan mong sabihin sa kanya. Sige, tara na. Anong nangyari? Okay lang ba ang resulta sa ospital? Kanina sa ospital, may nakilala akong mag-ina. Biglaan din ang kasal ng anak at buntis siya ngayon. Nalaman niyang nagluloko ang asawa niya. Kaya iniisip mo, dahil biglaan din ang kasal natin, gagawin ko rin. Ang mga bagay na makakasakit sa'yo. Hindi ko naman sinasabi yon ah. Huwag kang mag-alala, hindi lahat ng lalaki pareho. Ako.
Hindi ko gagawin ang mga bagay na makakasakit sa'yo. Mangako ka sa akin kung sakaling magsisi ka balang araw. Sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag kang magsinungaling. Sige, sasabihin ko agad sa'yo. Dapat ang sinabi mo, hindi ka magsisi. Sige, mali ang sinabi ko. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbayad. Ililibre kita ng masarap. Ano na kakainin natin? Tara. Lipat na lang tayo ng iba, ang mahal dito. Order ka lang ng gusto mo. Saka, hindi naman tayo araw-araw kumakain sa labas. O baka naman, ayaw mong bigyan ako ng pagkakataong magbayad. Huwag kang magbabago ng isip ah. Sige na nga. Ito na lang. Salamat. Boss Meng, ito ang inumin na regalo ng manager namin sa inyo. Boss Meng. Batas ng industriya sa aming propesyon. Sa pagtawag sa iba, dagdagan ng boss kapag nasa labas. Ang estado ay binibigay ng sarili. Ah, mabait pala ang manager ng tindahang ito. Nagbigay pa ng alak. Madalas ko dati dalhin ang mga kliyente dito, kaya naging close na. Normal lang ang magbigay ng alak. Busog ka na? Iba talaga ang luto sa restaurant kumpara sa lutong bahay. Kung gusto mo, pwede tayong kumain sa labas linggo-linggo. Isang beses lang sapat na, tipid-tipid din sa buhay. Gastusan din, bumili pa ako ng 2 tiket sa Seine. Manonood tayo mamaya. Marunong pala si Boss Meng. Madalas ka bang manligaw? Sino nagsabi? Unang beses ko to. Unang beses kong manood ng scene kasama ang babae. Unang beses? Unang beses mo sa buwang ito. Kung manonood ka ng scene sa akin, dapat panagutan mo ako. Paano ka may kumuha ng unang halik mo? Baka habang buhay mo siyang habulin. Kung ikaw ang kumuha, hahabulin kita sa susunod na mga buhay. Ang ganda ng salita, sino ang maniniwala? Bihira na lang ngayon ang mga tunay na nagmamahal. Ay, Ano nang nangyari? ngayon na kinuha mo ang unang halik ko, dapat panagutan mo ako. Hahabol talaga ako sa'yo. Malapit nang magsimula, bilisan na natin. Puro peke lang yan sa Seine. Peke ang pelikula, pero totoo ang nararamdaman nila. Kasalanan ko, sa susunod, comedy na lang panoorin natin. Uwi na tayo. Ay, ang init. Ay, may sakit ba ako? Sige na, matulog na lang. Sunansing. Grabe ka, malubha ang sakit mo.
Gising ka na, nagluto ako ng almusal. Ah, bakit nasa bahay ka? Ha? Saan pa ba ako dapat? Ah, weekend ngayon. Ay, sino po kayo? Bisitahin ko lang ang manugang ko. Ikaw ba yon? Manugang? Ang ganda-ganda ng batang to, sa mukha pa lang. May zuwerte na. Nanay po ba kayo ni Yanting? Ako nga. Haha, tiyahin pala ako ni Yanting. Ako ang nag-alaga sa kanya noong bata, kaya palagi ko siyang tinuturing na parang anak. Ah, ganun ba? Maupo muna kayo, kukuha ako ng tubig para sa inyo. Huwag kang kumilos. Hayaan mo siya, mas ginagamit mo, mas masipag siya. Tama ka. Ako na ang kukuha, kayo na lang mag-usap. Talagang nagtagumpay na ang batang ito si Yanting. Nakahanap pa ng napakagandang asawa. Haha, ay. Biglaan lang ang pagdating ko dito. Wala akong handang magandang regalo, itong pulsera. Para sa iyo, bilang pasalubong. Napakamahal nito, hindi ko talaga ito matatanggap, tita. Tanggapin mo na. Ito ay pagpapahalaga ko sa'yo. Tanggapin mo na. Sige, tatanggapin ko, pero tita, ipag-iingat mo muna ito para sa akin. Sige, ako muna ang mag-ingat nito para sa iyo. Ang mga ari-arian ng pamilya Meng. Sa hinaharap, sa inyo rin mapupunta ang lahat. Malayo ang pinanggalingan ni tita. Marami sigurong gustong ikwento kay Yanting. Aayusin ko muna ang mga gamit, mag-usap muna kayong dalawa. Ay. Maganda ang tingin ko sa batang ito. Hanggang kailan mo pa siya itatago? Ma, pwede ba ako na lang ang bahala dito? Huwag na kayong makialam. Kapag ganyan ang sinabi mo, kailangan kong sabihin sa iyo, hindi mo dapat lahat. Pinag-iingatan. Ako, tinatanggap ko na siya bilang manugang. Mag-anak na kayo agad, gusto ko nang magkaapo. Hindi naman madali ang pagpapamilya. Hindi madali? Kapag nawala na ang asawa mo, saka ka mag-alala. Hindi pwede. Bukas, lilipat na ako dito, para bantayan kayong mag-anak. Ma, Kung alam ko lang na ganito kapagod magtrabaho, hindi na sana ako nag-high heels. Manager Bu, may kailangan po ba kayo sa akin? Ah, Vala. Nakita ko lang ang package mo sa labas. Kinuha ko na para sa iyo. Wala naman akong binili. Nakita ka una eh. Saan mo nakilala ang asawa mong napakaalaga? Blind date. Blind date. Blind date pa lang, ang sweet na, inggit ako. Aalis na ako. Siege. Juying, ang swerte naman. Ikaw pala, bakit ka nandito? Siyempre, pasunduin ka sa trabaho. Sino nagsabing sunduin mo ako? Tumabi ka, Nansing, alis na ako. Magkakilala kaya sila? huwag ka nang makialam, binili ko ang sapatos para sa'yo. Bakit hindi mo isuot? Ayaw kong isuot. Ayaw mong isuot. Binili yan para sa'yo. Pag nasira, bibilhan kita ulit. CJ, saan tayo pupunta ngayon? Nga pala. Sabi ni Lola, uwi tayo para kumain. Siya mismo ang magluluto. Sige, bilisan natin. Huwag nating patagalin si Lola. Nasaan si Lola?
Ang ganda ng handa, mukhang hindi na siya darating. Madalas ka bang kumain ng Western food? Dati kasi kasama ko ang mga kliyente. Kaya natuto ako ng konting table manners. Nga pala, yung pinagkatiwala mo sa aking pera, ay re-report ko sa'yo. Ngayong buwan, ang kabuang gastos natin ay 2,158 piso. Pero bumili tayo ng kotse kaya. Ayos lang. Yung kotse, regalo ko na sa'yo. At saka, sa mga gastusin sa bahay, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Sobrang tiwala ako sa'yo. Ganon man ang sabihin mo, kailangan ko pa rin sabihin sa'yo. Dahil magkakapamilya na tayo ngayon. Sana ramdam mo ang pagiging parte nito. Para sa pamilya natin. Ang sarap ng alak na ito. Parehong bagay sa steak. Kaya nga, magandang alak para sa magandang pagkain. Parang alimango at rice wine. Parang ako at ikaw. Ikaw ang nangakit sa akin. Pananagutan mo ako. Paano? Ano NG inisip Montag? Ang lalim ng iniisip mo. Jing. Tanong ko sa'yo. Sabihin mo kung lalaki at babae ang nasa iisang kwarto. At walang nangyari. Hindi ba kaya ng lalaki? O baka naman, hindi siya interesado sa babae. Bakit? May nangyari? Sagutin mo muna ang tanong ko. Kung ako ang tatanungin. Hindi naman siguradong hindi interesado. Puwedeng. Sobrang minamahal niya ang tao. Kaya ayaw niyang samantalahin. Isang high school student, nahirapang makapasok sa malaking kumpanya. Hindi mag-improve ng sarili, nag-aksaya pa ng oras sa tsismisan. Narinig ko, hindi ka kontento sa trabahong pang all-around. Kaya itong kliyente, ikaw na ang bahala. Jay ang tao. Huwag kang magreklamo. Pag hindi mo kaya, umalis ka. CJ, pupunta na ako. Hello? Boss Jiang. May galit KBA kay Xunansing? Nandito na siya ngayon, samantalahin mo ang pagkakataon. Napakabuti mo naman o dahil basa? Negosyo ng Jiangs at Chansheng dati. Boss Jiang, sana matupad mo ang sinabi mo. Sige, depende yan sa kung gaano. Ahirap ang pinagdaanan ni Chunansing sa kamay ko. Huwag kang kumilos. Bakit hindi? Libre lang naman. Hala. DBA yan ang XXXKO? Hoy, ano ba yan? Alam mo ba kung geno karami? Ang gustong mahawakan ni Jiangji? Hinatag ka? Umiwas ka pa?
Kung gusto mong mahawakan niya, maghawakan kayong dalawa. Ay, Oy. Ganyan pa rin ang dila mo. Ano ang kailangan mo? nandito ako ngayon bilang tinatawag ng Tianjin Group para pag-usapan. Ang disenyo ng damit. Tungkol sa trabaho? Kung maubos mo ang mga basong ito, sasabihin ko sa'yo. Ano pang hinihintay Montag? Nasaan si Xunansing? Bakit wala siya? Hindi siya kontento sa trabahong ibinigay ko, kaya pinapunta ko siya kay Jiang Tao. Balik ka, Bea? Alam mo ba kung gaano kahirap? Si Jiang Ta? Sino ba ang sumusuway sa akin? Gusto kong turuan siya ng leksyon. Para malaman niya na nakakatawa na. Nakaupo siya sa opisina na high school lang ang natapos. Linyan, ikaw talaga, mapapahamak ako sa'yo. Hintayin mo, pag-usapan natin ito mamaya. Boss Jayang. Nandito ako para sa negosyo, wag na ang alak, hindi ako umiinom. Hindi mo naman kailangang. Hirapin ang isang babaeng may asawa sa harap ng maraming tao. Oo. Maamin na akong babaeng naligawan. Pero babaeng may asawa, ngayon ko lang susubukan. Boss Ming, hindi ko inaasahan. Kaya ipapadala ni Linyan ang misis. Kay Jiang Ta. Tumigil ka, kung may susunod pa, wala na kayong trabaho. Opo, opo, opo. Patayin mo siya. Sabi mo, pag ubos na baso, kausapin kita, di ba? Oo. Ikaf. Ubos na. Ano, tuloy pa tayo? Sige, lipat tayo ng lugar. Xunansing, magpapakamalinis ka pa sa akin? Gagawin ko na sa'yo ngayon. Sino nang may lakas ng loob hawakan tao ko? Zenoka? Anong pakialam mo? Hawak mo tao ko, gusto mo mamatay. Tigil na, Nansing, sabihin mo sa kanya. Naglalaro lang kami. Nansing. Yung pangit mong bibig, huwag mong pangalanan. Gusto mo maglaro? Ngayon, laro tayo. Aray, Pasensya na, late ako. okay ka lang. Siyempre, okay lang. Si Jayang tao. Di namatay, swerte niya. Nananakit ka, okay lang ba yun? Okay lang. Huwag kang mag-alala, ako bahala. Hoy, Kuya, baka kang makalala. Gaya ng utos mo, bukas pagbukas ng stock market. Mawawalan sila 50 bilyon. di sapat yon. Gusto ko siya at tatay niya. Lumuhod sa Tiansheng at magmakaawa sa akin. Uwi na tayo. Haya ka NG Jiang Group. Nagkaganyan ka dahil sa babae. Nakakahiya. Tatay. Kasalanan ng babaeng yon, si Xunansing. At asawa niya, halos 2 metro ang taas. Dahil lang ako zinuntok. Pinahiya ang pamilya namin. Sino ba asawa niya? Lakas ng loob manghamon. Dai ka o alam. Anong klase yun? Kuya, pagbukas ngayon, bumagsak stock ng Jiang Group. Nawala 100 bilyon. Mabuti. Sabi ko, di matatapos to hanggang sira sila.
Nawalan ng 100 bilyon sa isang gabi, paang pinatay mo ako. Ngayon sa Chensheng, kahit maputpot tuhod ko. Makikita ka o si Boss Meng. Tara. Oy, empleyado ka ng Jiansheng, di ba? May usapan tayo. IPA tayo tapos. Tatay, ziyatu. Azawa Nixu Nangsing. Tingnan mo, ito ang presidente ng Chensheng Group. Igalang mo siya. Ano? Ikaf si Boss Meng? Anak, paano mo nagawang magalit kay Boss Meng? Sinabi ko na ayaw kong marinig ang pangalan ng asawa ko. Mula sa bibig mo. Lao Jiang. Karapat dapat mawasak ang Jiang family na may ganyang tagapagmana. Boss Meng. Hintayin Montag ako, Boss Meng. Boss Meng. Boss Meng. Tingnan niyo po, kalokohan lang ito ni Xiao Ta. Talagang hindi ko alam na si MS Chu ang asawa niyo. Boss Lao Jiang. Ang asawa ko ay isang ordinaryong tao, tahimik at mabait. Madali kausap. Pero ako, mapagkupkop at mapaghiganti. Naunawaan ko. Basta patavarin niyo po kami. Pag-uwi ko, babaliin ko ang binti ng anak kong yan. Wala akong interes sa binti ng anak mo. Pero isa lang. Dapat siya mismo ang humingi ng tawad sa asawa ko. Sa ganito, baka sakaling maisip kong tulungan ang Jiang family. Narinig ko na kay Yanting ang lahat. Mahal, pinagdaanan mo talaga. Ito ang sabaw na niluto ko para sa'yo, pampalakas. Inumin mo habang mainit. Tita, nagkagulo ba ako? Kung hindi ako nakipagtalo kay Jayang tao, o kung hinawakan ko si Anting nung nananakit siya, baka wala sanang ganito karaming problema ngayon. Masikaso naman ni Yanting yan, lalaki siya. Dapat talagang protektahan ang babae. Huwag mo nang isipin yan, uminom ka na ng sabaw. Yanting, hindi ka ba pinag-initan ng mga Jayang? Tingnan ko. Ayos lang, naayos ko na lahat, huwag kang mag-alala. Yanting, samahan mo na mabuti si Nansing sa susunod na 2 araw. Nag-alala na talaga siya. Sige po, tita. Wala naman pong problema, mauna na po kayo. Nung kinasal tayo, sabi natin, payapang buhay lang ang gusto natin. Ngayon, ilang araw pa lang, nakikipag-away ka na para sa akin. Ano ba yan, inapi ka? Siyempre lalaban ako para sa'yo. At saka, nagpaalam na ako sa trabaho ng 2 araw, samahan kita. Pwedeng ngayong gabi na lang. Walang problema, sa sala ako matutulog mamayang gabi. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Ang ibig kong sabihin, sa loob ng kwarto ko, samahan mo ako. Legal na mag-asawa tayo, hindi bawal na magkatabi tayong matulog, di ba? Sige, kung ganon, mamayang gabi. Sa kwarto mo na ako matutulog. Ganag. Ikaw, sa kanan ka ba o sa kaliwa gusto matulog? Pwede sa akin kahit alin. Di dito na ako. Medyo pagod nga ako ngayon. Maaga na tayong matulog.
Tulog ka na ba? Hindi pa. Bakit sa tagal nating mag-asawa? Hindi mo pa ako hinahawakan? Huwag mo sabihing bakla ka. Tapo, Sino po rito si MS? Xunangsing? Pinatalsik nyo na, ano pa ang gusto nyo? MS Tsu, tungkol sa nangyari, kasalanan ng walang utang na loob kong anak na yan. Malaki ang puso nyo, patawarin nyo na sana ang kalokohan niya. Magsalo-zalo ka. Nanching, hindi. Ms. Su. Mali ako. Kayong dalawa. Hindi para humingi ng ganti ang punta nyo rito. MS Tsu, ito'y munting handog mula sa amin naming mag-ama. Bilang paghingi ng tawad. Okay na ang paghingi ng tawad, hindi na kailangan ang regalo. MS. Su, hindi po ba kayo kontento? Kung ganong, magpapadala ko agad ng bago para sa inyo. Talagang hindi na kailangan. Anong nangyayari? Hindi mo pa rin nakikita. Para humingi ng tawad kay Nansing ang punta nila rito. Magandang umaga, Boss Meng. Boss Meng, kananang umaga pa. Pumunta na ang mag-ama para humingi ng tawad kay Mrs. Matapos ang pangyayaring ito, mahihirapan na sigurong umunlad. Ang Giant Group, kausapin mo sila tungkol sa pagbuhas ng kanya. Sige po. At saka, yung ipinasuri nyo sa akin tungkol sa nangyari sa pagitan ni Mrs. at ni Jiang Tao, may resulta na. Sabihin mo, Ayon sa medical records ni Mrs., napatunayang nagkaanak na siya. nagkaanak na. Ano nang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, nagkaanak na siya dati. Bagaman hindi pa sigurado kung sino ang ama ng bata. Pero noong kolehiyo ang Mrs., talagang magkasintahan siya ni Jiang Tao. Huwag malaman ng iba ito, naintindihan mo? Opo. Gaano ba talaga kabigat si Jiang Tao? Sa puso mo, Anan, sabi mo kanina hinanap ka ni Jiang Tao. Ano ba ang kailangan niya? Mukhang hindi na may tatago ang tungkol kay Nansing. Ano bang itinatago sa akin? Ang pagkalugi ng pamilya Jiang, hindi na may tatago. Dalawang ito, nagtutulungan kayong magsinungaling sa akin. Di ba? May kinalaman ba ito sa pagkawala ng memorya ko dati? Nansing, huwag kang magalit. Anuman ang mangyari, hindi ka pahihirapan ni Lola at ako. Alam ko. Kain na, lumalamig na ito. Kain na. anong nangyari? Nag-isip-isip ako. May isang bagay na dapat kong sabihin sa iyo. Nagkaroon ako ng relasyon kay Jiang Tao. Hindi naman ito nagtagal. Pero maaari siyang ituring na ex-boyfriend ko. Pagkatapos, na-aksidente ako at nawala ng memorya. Hindi ko alam kung makakaapekto ito sa buhay natin. Pero sa palagay ko, dapat walang tinatago ang mag-asawa. Di ba? Kaya pala hindi mo sinabi sa akin ang tungkol kay Jiang Tao. Dahil wala kang naalala. Salamat sa pagsabi mo nito sa akin. Hindi ka ba nag-aalala? Ikaw, hindi ka ba nag-aalala na wala akong bahay? Nga pala, pinsan ko yung kanina. Gusto kanyang ilibre ng pagkain, pwede ba? Sige na nga. Salamat, ate. Hoy, walang modo. Kamay ng asawa ko. Hindi basta-basta hinahawakan.
Makikipagkamay lang naman, kuya. Huwag ka namang maramot. Yanting. Kumakain kayo't hindi man lang ako sinabihan. Ang damot naman. Bakit siya nandito? Nagkasalubong lang, sumunod talaga. Huwag kang mag-alala, pinagbilinan ko na. Hindi siya magsasalita ng kung ano-ano. Ako ang ex-girlfriend ni Yanting. Narinig ko na ikakasal na siya. Ikaf pala si Xunansing. Nandito na ang mga pagkain, tikman mo ang hipon nila. Anong nangyari, wala kang gana? Bumili ako ng ticket para sa pinakamalapit na oras ng pelikula. Manood tayo ng scene. Kalahati pa lang ng pagkain, di ba masama na umalis na tayo? Ayos lang, di bail. Sa susunod na lang, makita na lang tayo uli. Nga, bilisan mo. Magsisimula na ang pelikula. Linyan, ano ba ang balak Montag? Ayaw ko lang tanggapin. Bakit siya? Ikaw ang unang naghiwalay sa kuya ko. Nag-date ka sa presidente ng Chancheng Group, di mo lang alam. Ang presidente ng Chancheng Group, si kuya ko, di ba? Jingchuan, nagsisisi na ako ngayon. Totoo. Kalimutan Montag na yan. Kahit hindi si Xunansing, hindi ka rin magiging kalanman. Kahit hindi ako. Hindi rin maaring ikaw, Xunansing. Nansing. Pagkatapos maghiwalay sa akin sila niyan. Kuleha lang talaga kami. Bukod sa kanya, may itinatago ka pa ba sa akin? Wala, nanunumpa ako, wala talaga. Si Mengyanting? Hinahanap ko si Mengyanting. Sino ka? 6 na taon na ang nakalipas, tinulugan niya ako. Ngayon, ayaw niyang panagutan. Deib Wede. Wag kang ganyan. Mga babaeng tulad mo. Pwedeng-pwede lang magsuklay ng sapatos ni Yanting. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na maayos. Kapag minulong mo pa ang asawa ko, hindi kita palalampasin. Sige, basta 6 na taon na ang nakalipas, ikaw ang tumulog sa akin. Unang beses ka o yun. Ngayon, kailangan mong panagutan ako. Unang date ko to, unang beses kong manood ng scene kasama ang babae. Ang nangyari 6 na taon na ang nakalilipas, walang ebidensya. Paano mo mapapatunayan ako yun? Ano? Gusto mong tumanggi? 6 na taon na ang nakalilipas, lasing ka. Nakapark ang kotse mo sa Dunertsi Hotel. Nang dumaan ako, hinila mo ako sa loob ng kotse. Tama na. Tumigil ka na. Walang ebidensya, ano ba talaga ang gusto mo? Sasabihin ko sa iyo ang isa pang balita. 6 na taon na ang nakalilipas. Hindi pa ako legal na edad. Kung hindi mo ako bibigyan ng kasyasyang paliwanag, maghanda kang makulong. Nansing, pakinggan mo muna ako. Sundan mo na siya. Kapag lumaki ito, wala itong magandang idudulot sa kahit sino. Nansing. Iniisip mo pa rin ang kapakanan ko. Gusto kong mag-isa muna. Sige, alamin ko ang katotohanan. Ang bilis-bilis mong tinawag ako. Ano bang nangyari? Ayun, iba mo ito. Sinabi niya ang nakalipas. Nakipagtalik siya kay Yanting at kailangan niyang panagutan ito. Ano? Mengyanting pala ay isang manloloko. Sabi niya hindi niya alam. Paano kung talagang wala siyang alam? Tigilan mo na. Maawa ka sa lalaki. Maghihirap ka habang buhay. At saka, ngayon ko lang nalaman na ang boss ko sa trabaho. Si Linyan, ex-girlfriend niya. Ngayon, hindi ko na alam kung alin sa mga sinabi niya ang totoo. Hello, Mula SA Property Management. May dokumentong kailangang pirmahan ng may-ari. Pasensya na, nire-rent lang namin itong bahay. Itatanong ko muna ang contact number ng may-ari. Hindi ba si Mengyanting ang may-ari? Hindi ba kayo mag-asawa? Si Mengyanting ang may-ari. Itingnan mo, nandito nakasulat.
Anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Bakit niya ako nilinlang? Itong bahay na ito. Hindi niya inarkila, binili niya talaga ito. Nalilito ako. Anong pakay niya sa paggawa nito? Siguro mula pa sa simula. Hindi niya ako itinuring na asawa niya. Hiwalayan mo na. Aling, anong nangyari sa'yo? Batang, bakit ikaw lang ulit mag-isa? Aling, gutom na ako. Sige, isasama kita ng aling kumain ng masarap, okay? Anong pangalan mo? Ako si Tuan-Tuan. Tuan-tuan, halika na. Tuan-tuan, paano mo ito nakuha? Alam ba ng pamilya mo? Hayaan mo na, sumama ka muna sa bahay ng aling, okay? Halika na. Niluto pa niya ako ng pansit. Pinatawad na kaya niya ako. Halika, kain na tayo ng pansit. Dito, umupo ka dito. Akala ko para sa akin itong pansit. Kain ka muna, lulutuan ko siya ng isa pang mangkok. Nansing, Mamaya na lang natin pag-usapan, lulutuan ko muna siya ng pansit. nakita na natin ang gwardiya ng bata. Ayon sa kapitbahay niya, sila ang nananakit. Ang mga sugat na ito ay gawa ng mga magulang niya. Ang awa naman. Kung malaman ng totoong magulang niya na ganito ang trato sa bata, gaano kaya ang sakit sa puso nila? Nansing tayo. Kunin na kaya natin si Tuan-Tuan bilang ampon. Pero paano kung maghiwalay tayo? Ano ang mangyayari sa bata? Mas mabuti kung pag-usapan natin ito sa labas. Huwag tayong maingay, baka magising ang bata. Sabi mo gusto mong mag-isa, pero ano ba ang resulta? Hindi ko alam. Gusto ko ring tanggapin ang nakaraan mo. Pero parang hindi ko pa kaya ngayon. Tungkol sa babaeng yon, bibigyan kita ng kasi siyang sagot. Bigyan mo pa ako ng konting oras. May tinatago ka pa sa akin. Ano ba yon? Ikaw pala ang bumili ng bahay na ito, bakit mo ako nilinlang? Nung ako'y nagtitipid at nagkukuripot buwan-buwan. Parang tanga ba ako sa paningin mo? Hindi, talagang hindi. Kahit biglaan ang kasal natin, kahit hindi mo ako pagkatiwalaan. Hindi mo naman kailangang lokohin ako ng ganito. Kasalanan ko talaga ito. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Bakit may pangalan ko dito? Kahit biglaan ang kasal natin sa puso ko, ikaw na ang tanging asawa ko. Ang nangyari 6 na taon na ang nakalilipas. Bibigyan kita ng kasiyasyang sagot. Kailangan mo ba ng oras o espasyo? Pumayag ako. Pero, huwag mo sana akong hiwalayan. Sunansing, mamatay ka na. Nansing, kasalanan ko itong lahat. Hindi kita naprotektahan. Nansing, anong kasawian nito? Kuya, umuwi ka muna. Kapag ikaw ang bumagsak. Sino ang mag-alaga kay ate? Tama si Yingxuan. Magpahinga ka muna. Dito muna ako sa iyo.
Nay, kahit isang kisap mata ay hindi ako makaalis. Natatakot ako. Baka hindi na siya magising. Ganito na lang, pupunta ako sa inyo para kumuha ng damit. Ikaw, pabaya ka, paano mo magagawa yon? Ako na ang pupunta. Kumusta ang investigasyon kay Linyan? Walang ebidensya. Wala pa tayong magagawa sa kanya ngayon. Kung may mangyari man kay Nangsing, papatayin ko siya. Nalaman na ng lola ni ate ang nangyari. Sinubukan ni Anan na itago, pero hindi nagtagumpay. Sige, sunduin mo muna ang lola niya. Mabuti na may kasamang pamilya sa ganitong panahon. Sige na. Oo. Naiwan mag-isa sa bahay si Tuan-Tuan. Nag-alala kami ni Lola, kaya dinala namin siya rito. Aking kahabag-habag na apo, Nansing. Gising na kazi. Naghihintay kami ni Lola sa'yo. Tita, AKOSI Tuan Tuan. Tuan-tuan, kausapin mo ulit si tita. Tita, Miss Nakita Tuan Tuan. Naririnig mo to, di ba? Gising na kasi, Nangsing. Tita, Nansing. Ayoko. Araw-araw si Tuan-tuan. Sinasaktan nila. Ngayon, nagpapanggap na mabait. Ano ba yan? Kuya, anong meron sa batang to? Bakit? Gusto mo talagang ampunin? May connection sila. 3 araw lang. Ayusin mo na ang custody ni Tuan-tuan. Mengyanting, nabalitaan kong malapit nang mamatay ang asawa mo. Kailan Montag ako pakakasalan? Tinawag kita para kumpirmahin. Saan ka talaga nung gabing yon? 6 na taon na ang nakalipas. Sabi na, nasa Dunartsi Hotel ako, nagtatrabaho. Makipaghiwalay ka na sa babaeng yan, Now boss. na ang pasensya ko. Nanggugulo ka. Ano naman? Di ka ba natatakot na? Ilantad ko ang nangyari noon? Naimbestigahan na yan. 6 na taon na ang nakalipas. Nandoon ka sa Dunerxi Hotel. Bilang receptionist. Pero nung gabing yon, nasa probinsya ka. Wala ka sa Bincheng. Ano pa ang masasabi mo? Umalis ka na rito. Huwag ka nang muling. Magpakita sa amin ng asawa ko, kung di magagalit ako. Sige na. Pinadala kita para pag-awayin sila. Magandang pagkakataon yon. Pero, di Montag nagawa. Mayaman na tao yan, anong gusto niyang? Imbestigahan, hindi niya magagawa? Yung babeng. Sumakay sa kotse ni Mengyanting. Sino talaga yon? Hindi ko alam. Walang kwenta. Umalis ka. Doktor Sinangsing. Kailan kaya siya gigising? Mahirap sabihin kung kailan siya gigising. Pero sa eksaminasyon, nalaman naming ang likod ng asawa mo'y nasugatan ng malubha. At noong nanganak siya, baka mahirapan na siyang magbuntis ulit. Hayaan mo muna yan. Sana nga gumising na siya. Gagawin namin ang lahat. Tara na. Tulog ka pa? Gising na. Gising na ako. Miss mo ba ako? Ano bang nangyari sa akin? Tabi-tabi po. Mamamatay na ang pasyente. Tabi-tabi po. Ginong Meng, paumanhin po. Ginang Meng, ano pong pakiramdam ninyo ngayon? Medyo nahihilo lang pero okay naman po ang lahat. Normal lang po iyan. Patuloy lang po sa pagmamasid. Ako. Hindi ba ito panaginip?
Ngayon, panaginip pa rin ba? Mabuti naman nagising ka na rin. Sa totoo lang, ang mga nangyari nitong nakaraan. Naisip ko rin talagang makipaghiwalay sa iyo, pero nangyari. Ang aksidenteng ito. Sa wakas ay naintindihan ko. Ayaw kitang mawala. Kung talagang maghihiwalay tayo. Hindi na natin maaampon si Tuan-Tuan. Ampunin si Tuan-Tuan. Sa panahon ng iyong pagkawala ng malay. Si Tuan-Tuan lang ang sinasabi mo kaya. Pinag-isipan ko kung paano natin siya ampunin bilang mag-asawa. Ang ganda naman. Mula ngayon ang ating pamilya. Hindi na maghiwalay. Nga pala, tungkol sa babaeng yon. Nang gabing yon, wala siya sa Bincheng. Bakit siya nagsinungaling? Ay, hindi na mahalaga yon, nagising ka na. Nandito pa rin tayo at si Tuan-Tuan. Ang pinakamahalaga, magkakasama tayong pamilya. Halos gumaling na ako, bukas pwede na akong umuwi. Hindi mo kailangang mag-ingat ng ganyan. Matinding hirap ang dinanas mo, kailangan mong magpagaling ng maayos. Sunansing, ang iyong medical report. Mali yon sigurado, tatanungin ko. Pero nandito ang pangalan ko. Ano pong nangyari, Ginang Meng? Doktor, sa medical report ko, nakasulat na mahirapan akong magkaanak. Ano ang ibig sabihin niyan? Hindi ba sinabi sa iyo ng asawa mo? Noong nanganak ka noon, hindi ka nagpahinga ng maayos at sa aksidenteng ito, nasaktan ang iyong likod. Mahihirapan ka ng magkaanak sa hinaharap. Nakapanganak na ako noon. Hindi na talaga maiwasan. Minsan ko nang tinanong ilang beses na. Bakit walang nagsabi sa akin? Ang bata. Huwag mo kaming sisihin ni Anan na itinago namin ito sa iyo. Nais lang namin na makalimutan mo ang masasakit at magsimula ng bagong buhay. Listen, pero alam ko na ngayon. Pwede mo na bang sabihin sa akin? Dati, talagang nagkaanak ka ng babae. Tapos, nasaan ang bata? Dinala ko siya sa orphanage. Pagkatapos, malamang naampon na siya. Hindi ko na alam. Lola, paano mo nagawa yon? Nansing. Noon, hirap na hirap ka na sa sarili mo. Paano mo paalagaan ang bata? Ginawa yun ni Lola. Para sa'yo, kaya pinili na ipadala ang bata. Hahanapin ko siya. Pero naisip mo ba, ang nararamdaman ni Mengyanting, matatanggap ba niya ang batang ito? Hindi ko alam. Pero ngayong alam ko na siya, hindi ko pwedeng magkunwari. Na wala siyang anak. Kung hindi tatanggapin ni Yanting, hindi ko siya pabibigatan. Uuwi ako bukas pagkalabas ng ospital. Sasabihin ko ng malinaw sa kanya. Nansing. Sabi ng doktor, kakalabas mo lang, masama sa paggaling ang matagal na pag-upo. Halika, aalalayan kita sa kama. Yanting. Alam mo ba, na nagkaanak ako. Alam. Kahapon ko lang nalaman. Na 6 na taon na ang nakalipas, nagkaanak ako ng babae. Pero dahil wala akong memorya noon kaya, Kaya hanapin mo siya. marami akong pagkukulang sa batang ito. Pero ayoko ring mabigatan ka. Kaya itutulak mo na naman ako palayo. Gusto ko lang na hindi maging pabigat sa'yo kaya. Huwag na lang tayo. Teka. Naalala mo ba? Isang gabi, 10 taon na ang nakalilipas, ninakaw ang wallet at cellphone ng isang tao. Ikaw ang nagbigay ng lahat ng pera mo sa kanya. Heto, may cash ako, gamitin mo muna. Ikaw yon. Lagi mong sinasabing ayaw mong maging pabigat pero hindi mo naisip. Na 10 taon na ang nakalilipas. Tumulong ka na sa akin nang ako'y nangangailangan. Nansing. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa mga yon. Kahit hindi siya tunay na anak natin o ampon man. Basta't magkasama tayo, sila'y magiging anak natin. Naisip mo ba kung sakaling maghiwalay tayo? Ano nang mangyayari kay Tuan-Tuan?
Pasensya na, hindi na kita itutulak palayo. Sige, huwag mo nang isipin yon. Basta't magkakasama ang pamilya natin. Wala tayong dapat katakutan. Uwi na tayo. Tita, bakit ka nandito? Nadaan lang ako, bisitahin kayong mag-asawa. Tuan-tuan, maglaro ka muna sa loob. Ayos na ba? MM. Talaga bang balak ninyong ampunin ang batang yon? Tita, may pangalan na si Tuan-Tuan. Mengkingking ang tawag sa kanya. Legal na naming inampon siya. Naisip-isip ko, mas mabuti pa rin na huwag ninyong ampunin ang batang yan. Kung sakaling magkaroon kayo ng sariling anak, hindi kaya siya maging pabigat sa pamilya. Tita, sa totoo lang. Tita, may bagay akong gustong sabihin sa'yo. Ano yon? Noong nakaraang buwan, nagpa-medical check-up ako sa opisina. At nadiskubreng may low sperm count ako. Maaaring habang buhay ay hindi ako magkakaroon ng sariling anak. Paano nangyari yon? Nenching, alin mo ba ito? Ako. Kakadiskubre ko lang. Pero, tita, kahit ganito ang sitwasyon, kami ni Yanting, ay magpapatuloy pa rin. Huwag kang mag-alala. Hey naku, Totoo ba yung medical report mo? Nag-aalala ka? Hindi naman, iniisip ko lang kung totoo man. Ang laking pagkakataon. Bakit ngayon mo lang sinabi? Lalaki ako, kailangan kong pangalagaan ang pride ko. At saka, naampon na natin si Tuan-Tuan. Tapos isasama pa natin ang anak mo, ang saya-saya ng pamilya natin. Di ba? Tama ka, Yanting, pagkatapos ng trabaho mo. Bumili ka ng ice cream. Yung ice cream na binibenta malapit sa kumpanya. Sorry. anong gusto mo? Ay, ikaw pala yan. Tita, nabangga ako dati na wala yung ilang alaala ko. Alam kong kilala mo ako dati. Pwede mo bang sabihin sa akin? Ano talaga yung nangyari? 6 na taon na yung nakalipas, may lalaking nagngangalang Jiang Tao. Sinabing boyfriend mo siya, pinabigyan kanya ng inumin. Hindi ko naisip noon, pero pagkatapos ay... Pasensya na sa'yo, tita. Ang ibig mong sabihin, may droga sa inumin? Yung gabi na yon, yung nakarelasyon ko. Si Jan Tao ba talaga yun? Hindi siya. Iba yon. Tita, matutulungan mo ba akong malaman yung pangalan niya? Susubukan ko. Nandiyan pa siguro yang record nun. Nakita ka una. Sasabihin ko agad sa'yo. Hoy, Jiang Ta ba yan? Alam na ni Sunansing yung nangyari. Yung paglalagay ng droga sa kanya 6 na taon na yung nakalipas. Kung di ikakikilos ngayon, wag kang magsisisi. Dahil seryoso ka naman, sasabihin ko rin sa iyo to. Sa hawak kong to, Sunansing. Tingnan natin kung paano ka pa makakabangon. Tita. Ang tagal nating di nagkita. Bakit ikaf? Tita, alam kong hindi mo ako gusto. Pero huwag mong kalimutan. Ako, yung tunay na girlfriend ni Yanting dati. Sinabi mo nga dati. Kasal na si Yanting ngayon. Sayang, hindi ikaf. Ibabalik ko si Yanting sa akin. Ano? Ang bilis naman ng paglabas ng tunay na kulay mo. Anong karapatan mo? Ito yung karapatan ko. Ito, si Sunansing, nabuntis bago'y kasal, nanganak ng. Ngayon, nalaman ng doktor na pagkatapos ng aksidente niya, hindi na siya pwedeng magkaanak. Yung anak mo, para sa kanya, palagi kang niloloko. Yung babeng yan. Karapat dapat bang pumasok sa pamilya ng mga Meng? Sino kayo? Anong gusto enyo?
Sino kayo? Anong gagawin niyo? Meng Yanting, di ba? Ang lapit ng pangalan. Kaya pala nagkamali. Sino ka? Anong gusto mo? Ito, yung toto mong blintit. Inayawan ka kasi mahirap ka, niloko ka, tumakas kasama ng iba. Bakit siya ang masaya? Gusto mo bang maghiganti? May ipapayo ako sa'yo. Hoy, tita. Nahanap ko na kung sino siya. Sige, pupunta na ako ngayon. Xunanxing. Sa wakas, nakita rin kita. Sino ka? Ako ang asawa mo, si Meng Yanting. Nagkakamali ka, may asawa na ako. May asawa na? Ikaw ang blintit ka o, ako yon. Kanino ka nagpakasal? Kuya, mali ka talaga, hindi kita kilala. Ayaw mo lang sakin dahil mahirap ako. Tingnan mo ito. Paano mo ito ipapaliwanag? Pupunta ako sa Dun Exi Hotel, may mahalagang bagay. Hoy, samahan mo ako sa Donerxy Hotel ngayon. Paano nakuha yung litrato na yan? Ito ang ibinigay sa akin ng dating agency. Baka ako ang nagkamali? Tara, umuwi tayo sa bahay ngayong gabi. Bukas ng umaga, pagbukas ng civil registry, ikakasal na tayo. Bitawan mo ako, sisigaw ako. Dito ka pa makita ang tagalinis, di ba? Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, sumama ka ng maayos. Bitawan mo. Okay ka lang. Okay lang. Nag-report na si Jin Chuan sa pulis. Maghintay ka muna dito. Sige. Saan ito? Bahay ko ito at magiging bahay mo rin. So, di ikaw yung nakipag-blind date sa kinoon, di ba? Sino ka talaga? Ako ang presidente ng Chayanshen Group. Meng Yanting. Ang presidente ng Chayanshen Group. May mansion ka, di mo tinutuluyan, dito ka sa 2-bedroom. Nagbebenta ng dogneck, sumasakay sa air. Seryoso ako sa pagpapakasal sa'yo. Balak ko sanang sabihin sa birthday mo. Pero ang daming nangyari kamakailan. Bakit mo ako nilinlang ng una? Hindi ko sinasadya, pero nung pumunta ako sa dating agency, bigla mo akong hinawakan. Pasensya na, ako ang nagkamali. Meng Yanting, ano pang tinatago mo? Sabihin mo na lahat. Sumpa ko, wala na talaga. Parang masyadong maaga yang sinabi mo. Tia, Hindi mo pa sinasabi sa kanya kung sino ako. Ito ang kapatid ko, ito naman ang nanay ko. nanay, Huwag ka muna magsalita, Yanting, tanungin kita. Para sa kaya ba, sinadya mong sabihin sa nanay na baog ka? Nanay, ano pong ibig sabihin yan? Alam ko na ang lahat, hindi ka pa umamin. Napakalabo ng isip mo, para sa isang babae. Kahit sarili mong anak ayaw mo na. May tuwan-tuwan naman tayo, di ba? Anak, dapat mong kilalanin ang sarili mong katayuan. Hindi ka lang asawa ni Nansing. Ikaw din ang panganay sa pamilya Meng, at presidente ng Chanshen Group. Kung talagang mahalaga siya sa'yo, makakaya mong hayaan siyang maging katatawanan ng lahat. Dahil walang anak? tia, ako. Nanay, huwag niyo pong sabihin sa kanya yan. Kakagaling lang niya sa ospital. At natakot pa ngayon. Nga po nanay, hayaan nyo na lang po silang mag-asawa ang mag-ayos. Ang punto ko, hindi ko talaga papayagan. Ang isang babaeng hindi kayang magkaanak.
na maging manugang ng pamilya Meng. Tia, samahan ko na po kayo. Bakit ka umiiyak? May malubha ba akong sakit? Alam mo ba, buntis ka na, 4 na linggo na. Napakasaya ko. Pero hindi ba't sabi ng doktor sa akin? Mahirap magbuntis pero may posibilidad pa rin naman. Swertihan lang talaga tayo. Nahuli na ba si Nalinyan at siyang tao? Silang dalawa, pati si Minyanting. Nahuli na lahat. Sayang lang yung babaeng tagalinis. Malakas ang tama sa ulo, hanggang ngayon hindi pa gising. Ito ang sulat na nakuha mula sa kanya. Ako ang may kasalanan sa kanya. Huwag mong sabihin yan. Huwag kang mag-alala, nakahanap na ako. Ng pinakamagaling na negosyador sa buong bansa. Mabait siya, malalampasan niya to. Gagaling siya sigurado. Nansing, narinig kong buntis ka. Napakagandang balita yan, apo. Makalipas ang ilang araw, susunduin kita ni Lola para sa amin tumira. Para hindi ka mahirapan sa labas. At para hindi ka na maapi. Naku po, ano pang sinasabi niyo? Si Nansing ay manugang ng pamilya Meng. Dapat ako ang mag-alaga sa kanya. Hindi ko narinig kung kailan naging apo ko siya. Asawa na siya ng pamilya ninyo, huwag po kayong mag-alala. Pagkapanganak ng bata, agad kong papakasal ang dalawa. Lola, ako po ang may pagkukulang. Hindi ko dapat sinabi ang mga masasakit na salita kay Nansing. Nay, mula nang ampunin namin ni Yanting si Tuan-Tuan. Swerte kami. Ngayon, may sarili na kaming anak. Pwede po bang? Huwag na ninyong husgahan si Tuan-Tuan. Huwag kang mag-alala, sobra na ang pakikialam ko. Es atuto lang, ang bait-bait ni Tuan-Tuan. Hoy, ano? Nahulog daw si Tuan-Tuan mula sa mataas. Inasikasyon na papunta sa ospital. Malubha ang pagdurugo ng bata, pandablood pa. Kulang sa dugo ang ospital, kailangan ng RA negative. Re-negative o ako ang magdodonor. Sumunod ka sa akin. Tara. Ano ang balita? Sabi ng doktor, bawal magbigay ng dugo ang malapit na kamag-anak. Paano naging malapit na kamag-anak ko si Tuan-Tuan? Bilis, DNA test. Sabihin mo, sino ang nanay ni Tuan-Tuan? Ilan pa ang tinatago mo sa akin? 6 na taon na ang nakalilipas, pinapunta ako ng kapatid ko sa Dunexi Hotel para makipagkita. Lasing ako, umuwi na ako sa kotse. May babaeng sumakay sa kotse ko, naalala ko. Siyempre, wala nang iba kundi siya. 6 na taon na ang nakalilipas. Dunexi Hotel sa kotse. Ang pagkakatulad ng karanasan natin. Hoy, Lola. Nansing, nakalimutan kong sabihin sa'yo, Lola. May birthmark SI Tuan-Tuan. Anak Montag siya. Alam ko na. Tingnan mo ito. Ikaw pala noong 6 na taon na ang nakalilipas. Ang swerte natin, ano? Sarili pa pala nating anak ang ampunin natin. At ngayon, may bagong baby pa sa tiyan ko. Pinakamasaya talaga ako sa buong mundo. Aalagaan ko kayong mag-ina habang buhay. Paano mo nalaman na lalaki? Baka naman babae. Aalagaan ko pa rin kayong mag-ina habang buhay. At si Tuan-Tuan. Pangako yan. Huwag mong babawiin. Hindi mababago.